Sige, start. Yo mga kamismo, panibagong trouble na naman sa aming emergency generator. Yung history daw nito mga kamismo ay nag-try daw sila mag-blackout test pero hindi daw pumasok yung emergency generator. Nabanggit din naman ito ng kapalitan ko mga kamismo, kaya lang siguro naubusan na siya ng oras para i-rectify pa ito sa sobrang dami ng trouble sa barko na to. Kaya ang una kong ginawa ay nagkandak ako ng sarili kong investigation at testing and troubleshooting. At napag-alaman ko mga kamismo na wala namang problema pala. Kaya nagtaka ako dahil sa unang try ko, sa pangalawa okay naman. Kaya kinonfirm ko ulit. Nagpaulit-ulit ako na mag-testing. Dahil unang-una hindi naman ito sasabihin nila hepe kung wala naman talagang problema. Pero dahil sinabi nila sa akin, ibig sabihin ay meron talagang problema. Katulad ng nakikita nyo mga kamismo, ayan, nakailaw yung idle ng Genran. Ibig sabihin ay okay yung system. At based sa diagram mga kamismo, tinignan ko naman yung timer tsaka yung contact relay, yun yung nagpapatrigger sa kanya para umilaw yung Genran tsaka pumasok kapag nag-blackout. At para mapatunayan at mahanap ko talaga yung trouble nito mga kamismo ay inulit ko talaga yung pagtetesting. Kasi deficiency ito mga kamismo lalo na kapag nakita ng port state control. Kaya hindi ko tinantanan. Inanalyze kong maigi yung diagram tapos one by one testing ako ng mga devices. Tinignan ko yung mga kailangan na nagtitrigger, yung mga device na dapat nag-open, yung mga device na kailangan naka-close. Hanggang sa ma-confirm ko mga kamismo na yung timer nga yung may problema. Faulty na ito. Kung mapapansin nyo, yung E840 na nagbi-blinking mga kamismo, hindi dapat ganyan yan. On delay kasi yun mga kamismo at nakasettings ito na 5 seconds. Kailangan after 5 seconds ay bibitaw ito. Ang problema mga kamismo ay nagbi-blink na lang ito. Wala nang function na nangyari. Kaya ang ending ay unsuccessful yung sequence nito mga kamismo. Ayan yung E840. Timer yan mga kamismo na on delay. Pinalitan ko lang yan ng bagong spare. At syempre, ginaya ko lang din yung original settings nito. At yun lang mga kamismo, sa pagta-troubleshooting ko, hindi ko na pinapakita yung diagram. Kasi masyadong haba yung video at saka confusing sa iba. Baka maboring lang, kaya dinadirect ko na kung ano yung specific na trouble talaga. Kung gusto niyo ng mga kamismo, ng tutorial, doon sa may YouTube channel ko, search nyo lang yung L mismo. Marami-rami na rin akong mga video doon. Kaya lang, tulad ng sabi ko sa inyo, mahaba na video yun. Pero try nyo pa rin panoorin, baka sakaling makatulong sa inyo. Yun lang mga kamismo, hanggang dito na lang yung video na ito. Hanggang sa muli, bye-bye!